Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Papi Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman na dito sa kinakikiligan ngayon ng mga Kim Pao fans about kay Kim and Paolo Avellino's video. So, ito yung isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon. Anyway, ang dami ko palang pinagkakautangan sa inyo ngayon na update, ano? Kasi parang 2 days ata ako walang update, guys. Pasensya na. So, nagpahinga lang, guys. Pasensya na po. Anyway, ngayon, babawi po tayo. Kahit konting update lang, alam ko na nagaantay po kayo ng update about sa Kimpao. But before that, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, may mga naghahanap pala ng ating update. May naghahanap po pala sa atin. Ito mga nakaraang araw. Pasensya na guys. Medyo nagkasakit tayo kaya kailangan natin mag-rest. Ilang araw na rin kasi tayong puyaters. Kaya guys, advice ko din po sa inyo na na mag-rest din. Anyway, since ang dami kong utang, eto guys, simulan natin yung update natin dito nga sa live interview sa Kimpao. Kasama po si Mimi Vice and si Ann Cortez. So, eto na nga, di ba, may paghatak nga si Kimi sa kanyang papi Paolo Avellino dito na kinakikiligan naman ng mga fans kasi hawak nga daw ng may karapatan. Ayun, no? Talagang hinila ni Kimi si Papi Paolo. And may paliwanag naman dito si MJ kung bakit sila nagtatawanan. Yun naman pala may nasagi or may nahatak din si Paolo Avellino sa kanyang likuran. So, ang epic kasi nga, live na live. Sabi nga ni Kimi, ay live pala yon. Ang dami nilang chinika, ang dami nilang pinagsasabi. Live pala sila. O, di ba? Kung nagpakaklingi palalo si Kim and Paolo, huling-huli sa cam. Kasi hindi nila alam na sila live. Anyway, eto pa, sabi nga dito, kaya kami natawa kasi nahatak ni Paolo yung override ears ko. Paghatak ni Kim sa kanya, tapos inayos ni Pao. Natawa si Vice kaya tinuro niya yung nasa likod ko. Ang talas din ng mata ni Vice, no? Pagdating sa Kim Pao talaga naman. So, nagtawanan nga po sila. Yung mga fans, tawang-tawa rin. Itong si MJ, low-key lang, pero shippers din ng Kim Pao eh. Ang dami nga rin po niyang paayuda sa atin about Kim and Paolo. Talaga naman, kitang-kita yung paghatak ni Kimi kay Paolo Avellino. Pero legit si MJ. Talagang low-key pero Kim Pao siya. Kim Pao shippers din. Parang gusto rin niya malaman if real na ba ang Kim Pao. Ayaw niya lang i-push si Kim and Paolo kasi the more nga raw na pinupush, mas lalong hindi umaamen. So, hayaan na sa kanila mismo manggaling. Samantala, dumako naman nga po tayo dito. Dito po sa video to actually, na kung saan ay si Paolo Avellino iniintay si Kimi kasi si Kimi naharang ba naman ng mga fans na nagpapapicture sa kanya. Si Kim, as usual, hindi naman po yan snob. So, hanggat kaya niya, pinagbibigyan niya po ang lahat kahit ka nagmamadali yan Naka-smile pa rin, todo kaway, nagpapapicture pa din. Siya na rin nag-a-adjust. Minsan nag-a-apak na lamang siya tapos nagtatakbo. Ganun siya. Anyway, di ba ang Kim Pao kilala naman as private and hindi naman na PDA. Kaya nga marami ring nangangapapa kung sila na ba talaga. Pero, meron tayo nabasa dito. It's a public na rin talaga. Yung ginagawa ni Paolo and Kim. Hindi naman talaga nila sinisecret. Masyado lang silang private when it comes to relationship. Maybe because of experiences, masyadong open book ang buhay ni Kim nitong nakaraan, di ba? So, eto, ewan ko sa inyo, but for me, this screams PDA. Public display affection natin ibig sabihin nun. Simple gestures such as what he did,
waiting for her and extending her arms, ay, her tuloy, extending his arms and hand so he can secure her as they exit, is pure affection. As private as he is with his personal life, this is him showing his affection for his palangka. Oo nga naman, may punto itong nag-post si Madam Tess. So, opo, totoo yan. Napaka-ano kasi ni Paolo Avellino. Napaka-private, napaka-introvert, pero pagdating kay Kimi, hindi yung tinatago yung affection niya. Hindi na rin siguro niya napapansin sa sarili niya na nagiging ganito na siya ka-showy. I think yun. Hindi na napapansin ni Pao sa sarili niya na nagiging showy na siya. Pagdating kay Kimi, automatic na yung sarili din niya eh. Of course, because he wants to secure Kim as they exit, sabi nga. Anyway, sabi naman dito, bakit pinutol mo yung video? Natatawa ako dito kasi putol naman talaga guys yung video. As in, hindi pa pinaghawak kamay si Kim and Paolo. Anyway, ang kukulat din ng mga reply, matatawa din kayo. Sinama ko to kasi alam ko, good vibes din yung hatid dito sa inyo at matatawa. At makakabawas stress din kung meron kayong mga isipin ngayon. So, eto nga, bakit mo pinutol yung video? Para imagine nyo na lang ang mga gusto nyong kadugtong. Ako may mga na-imagine ako pagkatapos ng video na yan. Charot. Anyway, ito pa nga, nabitin tuloy ang mga Kimpaunatics. This person included. Nakakabitin nga, naputol eh. I think it suits the purpose. We will be clamoring for more of it. P.S. Love you, Kim Pao. So, ganda rin ng strategy. Lalo nga naman tayo tawag dito, clamoring for more, magkikrave ng ganito pang ayuda. Sabi pa dito, baka daw po hindi tayo umabot ng New Year pag holding hands yan. Grabehan nga naman yun. Sa sobrang kilig hanggang mag-violet, ganun ba yun? Huy, supla, sama-sama pa tayo sa 2025. Meron pa tayong may love will make you disappear na aabangan. Ito pa, ang tiyaga niya naghintay. So, ito yung pinaka main topic natin. Talagang pagdating kay Kimi, hindi talaga siya napapagod maghintay. Ilang segundong pag-iintay lang yun, or minutes. Dati pa siyang nag-iintay kay Kimi. Mahigit isang dekada na nga diba? Anyway, ayun nga, pagdating kay Kimi, tiyaga niya maghintay, and patuloy niyang pinagpapatuloy yon hanggang ngayon. Sabi dito, ipagpatuloy mo lang yan, Paolo. Talagang ganyan. Kung makapag-asawa na kasing ganda ni Kimi mo, congrats and God bless you both. Samantala, sabi naman dito, Pao, sana kayo na ni Kimi. Huwag mo na siyang bitawan. Bagay talaga kayong dalawa, lalo na pagdating sa personality nyo. Suwak kayong dalawa sa lahat suwak kayo. God bless, Kim Pao. Manood kami ng movie nyo this February 12, 2025 from Tacloban City, Leyte. Anyway, about sa personality, pagdating sa ugali, talagang magkaiba sila. Alam niyo naman, napaka-introvert ni Paolo. Si Kimi naman ay talagang bubbly. Pero, alam niyo ba guys, mas suwak yung mga ganyan kasi pinupuna nung isa yung kulang nung isa. Nagiging mas balance kumbaga. Anyway, sabi pa dito, salute to Pao for patiently waiting for Kim habang nagpapapicture yung mga fans dito. Mas lalo akong humanga sa pagmamahal ni Pao kay Kim. Talagang Kim Pao forever. Hashtag my love will make you disappear. Hashtag Kim Pao, hashtag Kim Pao love, and hashtag Pao love team. Siyempre, Kimi yan tulad ng sinabi ko, ang tagal niyang inintay na makatrabaho si Kimi, and ngayon, eto na talagang
totohanan na, natupad na yung pangarap niya. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba bibitaw si Paolo Avellino? Syempre, hindi. Anyway, nakakatuwa naman guys. Sabi dito, sabay pa nga umuwi. Huy, grabehan nga yun. So, kilig to the bones na naman ang mga Kim Pao fans. Anyway, hanggang dito lang muna ng ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!